So hello guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share. At kung nag-subscribe ka na guys, like na rin guys here. At comment na rin kayo guys, subscribe. Maraming salamat po sa papanood sa ating patuloy sa spiritual life and darat na pixel life. 24 to 2090 hanggang 2000 hanggang forever to. Okay. Ang gusto natin, ang goal natin dito is gaganda ang mga buhay na subscriber natin. Hindi maghihirap, hindi ka kawawa, di ba? Ito mga kaalaman ko sana supposed to be, sana hindi lahat na nakikita mo sa YouTube ay helpful or practical na magagamit mo agad, na may automatic solution, may automatic problem at solution talaga sa buhay mo. It's so hard na medyo ngayon naisip ng mga kabataan, mga estudyante, ano nang uunahin ko sa buhay? Ang gulo-gulo ko na. Ang scapegoat nila sa problem nila, yung maging masaya sila doon, sila naglalaro, nagbibisyo, naggi-gamings, pero hindi nila ginagamit yung creativity at imagination. Diba? Ang mga tao ngayon medyo medyo sensitive. Ano sasabi ni nanay, ni tatay? Importante lang na maglagi tayong respeto at good example. Diba? Mabuting halimbawa, diba? Hindi tayo halimbawa sa pasaway, masama, hindi tayo ganun. Na nagpapahirap ng ibang tao para maging kailangan kasi na kasi mga tao ngayon, masasabi ko sa ibang topic naman to, kailangan mo na masterin mo yung pag-school at trabaho mo, kasi yung school at trabaho mo magagamit mo yan sa pag-aasawa mo. Paano ka humanap ng diskarte, paano ka mag-ipon, paano ka magplano, paano ka tumigil sa mga temptasyon. Mahirap, at lalo nang hindi ka magkasakit, it's a challenge. Hindi yan basta nahahanap basta-basta lang. At paano ka hindi magkasakit, kailangan talagang igastos mo talaga yun. Yun ang ginagawa ko. Wala talaga akong ibang ginagawa noon. Nag-focus ako sa kalusugan, yun lang talaga. At nag-study sa lottery, sa 3D Swertres. Mahirap din. Yun lang din, kailangan mo talagang may sacrifice ka talaga. Hindi natin naaabot lahat ng gusto mo kasi step by step talaga yan. Yung mga juggling, yung mga 3 bato iikot ko sa kamay ko, yung magpaikot ng notebook na flat dito sa daliri ko na gitna. Sabi ko sa mga kabataan, kung magawa mo to, napakatalino. Kasi yung mga tao ngayon, mga kabataan, madali kasi mag-give up. Kasi nagagawa ko yung mga multi-talent na yun, na magaya-gaya ng mga boses. Yun ang motto ko talaga. Wala tayong bagay na hindi kaya, pero kahit matagalan na yan, magagawa talaga natin yan. Ano talaga tayo? Yung 999, yung 700 points sa arcade game. Dati sabi ko, imposible naman yan. Mangyayari ba yan sa reality? Pero sabi ko talaga, it is possible. Basta maniwala ka lang sa sabi mo at sa sarili mo. Yung talagang mahilig tayo na, what if, yung 150, pwede ba siguro tayo maging 300 years old? O baka maabot tayo sa 2,100 o 2,200, di ba? Malay mo. Baka ang mga sasakyan naglilipad na, baka sa mga taon na yun. Siguro may mga high-tech na gamot na sila. Baka hologram na siguro ang mga cellphone o baka sa future times, di natin masabi. Di ba? Time changes, di ba? Siguro, kailangan na talaga mag-ipon ka ng pera. You have to save money and start business. At yung dapat ang pag-aralan mo sa school na paano ka gumising na maaga, paano ka maging masaya. May goal ka kasing inaabot na tapos ng school ko, magtatrabaho ako para may income ako. Hindi na nagtatrabaho, nag-school, nag-work ako para mag-asawa agad. Hindi yan goal. Kasi ang goal mo talaga, umipon ka muna ng pera. Ang goal mo talaga na, paano na yung may asawa ka, ang nagkasakit ka, di mo masasabay ang lahat ng bagay. Sapol, nag-school ka kasi para makahanap ka yung crush mo, yung classmate mo, maganda, sexy. Sige, sabihin mo, nagkatuluyan kayo, jowa kayo. Ngayon, pagkatapos nung nagkasakit-sakit ka, kasi baka sabihin mo, naghinayang ako, baka mawala siya, di ba? Parang desperado ka na ganon. Pero yun lang talaga na hindi mo masasabay ang dalawang bagay talaga sa dalawang daan. Na may sabi na nag-school ka, nag-work ka, marami ka ng pera, marami ka ng binibili-bili, hindi ka nag-iipon, bigla ka nagkasakit diabetic. Kasi wala kang alam sa kalusugan, maraming napalpak dyan. Yung nagkakasakit, walang master talaga dyan.
na sobrang kain ng mga matatamis, nagkakape araw-araw, minsan nagdodroga pa kasi nag-aalak sigarilyo. Marami nagsisigarilyo talaga at nag-aalak. Yun ang most common na bisyo at saka droga. Minsan ang mga ibang bisyo, chicks. Yun, iniwan nila yung asawa nila. Sana wag naman ganun. Yan lang din na iba nagsakasino, nagsasabong doon, ang iba gala-gala, travel. Alam ko iba-ibang trip ng tao. Ang trip ko talaga kalusugan kasi anin mo ba yung maraming bahay, maraming sasakyan, marami kang pera, kung patay ka na sa sakit mo, wala na, di mo ma-enjoy yung pinaghirapan mong pera. Kailangan talaga hindi ka mataba, kumain ka ng gulay, prutas, pumunta talaga ito sa doktor, bumili tayo ng mga libro, talaga nagsisearch tayo sa YouTube, sa Google, kang Wikipedia. Bago tayo gagawa ng isang bagay, kailangan natin ng ebidensya. We need the evidence, we need the reference. Diba? We need the evidence, ebidensya. Prueba, proof. Diba? Kaano ba katotoo yung sinasabi ko? It's 100% yung sinasabi ko. Hanggang 1,000%. Diba? Kahit yung mga matatanda magsasabi, makikinig sa akin, sabi talaga nila totoo. Totoo yung mga sinasabi ko. Yun, nag-usap kami ni Migo, nagkukwento kami. Parang, ang mga bata kasi ngayon, hindi kasi marunong mag-compute kung anong sitwasyon. Kasi mga kabataan kasi, risk taker, hindi sila maingat. Basta kung anong gusto nila, gagawin nila agad. Hindi sila nagtatanong kung tama ba ito, maganda mo. Kailangan mong mag-isip ka, bago ka muna gagawa ng isang bagay, isipin mo na 20 times yung tama ba ito, gagawin ba ito, hindi, di ba? Kaya mga choices tayo araw-araw kung bagay pa ito gagawin, mag-asawa ba ako kaagad o mag-aaral muna ako, magninegosyo. Obvious naman kailangan mong magplano ka muna, di ba? Mag-aral ka, di ba? Doon ka nasasanay, magising maaga, mag-practice ka na gumalang magtrabaho, magko-communicate, di ba? Marunong ka, ano po 'yon? Ano to? Mga tono dito, mga tono mo, pananalita mo, mga words na gagamitin mo. Kailangan ka makiramdam sa ibang tao, empathy, di ba? Yun lang din na marami akong nagagawa nung nalulungkot ako noon kasi wala akong love life, wala nakapapansin talaga sa akin. Pero siguro ngayon meron na napapansin naman sa atin. Nararamdaman ko lang, baka assuming lang ako. Pero totoo talaga na medyo napapansin tayo ngayon compare dati. Wala talaga pumapansin sa akin. Talagang parang self ko, parang isip ko, para akong helpless na tao. Parang useless yung pagkatao kasi wala din nagagusto sa akin, iniiwasan talaga ako. Pag lalapit pa sa babae, iniiwasan ako. Parang germs talaga naiyawan talaga ako dati Pero siguro, hindi pa siguro yun panahon at hindi pa sila siguro naghihintay pa siguro ako sa the right one para sa iyo o ikaw sa right one mo. Siguro kailangan mo lang talaga na paano mo sila mamamagnet. It's a talent, it's a skill. Kasi anin mo ba yung talent ka, marami kang pera, pero talagang naghahanap ka ng love life. Normal yun. Normal yun humanap ka ng mga may pagsabihan ka. Iba kasi yung pamilya at yung love life mo talaga, yung loved one mo Iba kasi yung pamilya mo, ate, kapatid, nanay, tatay. Iba talaga yung asawa mo. Maganda talaga yun. Pero bago mo makuha mo yung tamang asawa mo, kailangan mo talagang itama mo rin yung sarili mo na magugustuhan ka rin sa ibang tao. Kailangan talaga ipapakita natin na magustuhan ka nila, 'di ba? Para kang honey ba na hinahabol ka nila. Hindi ako naghahabol ng ibang babae diyan. Ang babae naghahabol sila sa akin kasi alam kong may value ako sa sarili ko. Alam ko yung mga gagawin ko. Yun ang gusto nila sa babae, confident. May tiwala sa sarili. Excuse me. Kung may mga sakit-sakit, handa na tayo, 'di ba? Kung mga negosyo, mga pera, kung mga kalusugan, di ba? Handa ka, yun ang gusto ng babae at saka nag-aaral tayo sa mga ganyan na lifestyle, mga technique. Pero hindi yan madali. Pero siguro alam ko naman na ang goal ko lang talaga dati kung sino lang talagang babae na nakaka-detect sa akin. Hindi ako show off na pagwapo, maraming pera, gwapo talaga. Yung babae talagang makabalyo sa akin kung sino talaga ako. Ganon ako pero hindi ko hinahabol or naghahabol ko sa sarili ko na dapat may jowa na ako ngayong taon kasi
Ang mga barkada ko may mga jowa na, ako na lang wala. 'Di ba hindi racing siya? Tinitignan ko, nagwo-wait ako ng sign na sino talaga maka-appreciate sa akin. Yung talaga maka-extra sa akin na ako, diamond ako, gold, sikretong gold eh. At pag nakita niya ako na appreciate siya sa akin, kahit ganito lang itsura ko, wala akong pera, nakakaintindi siya sa akin, yun ang totoong gold talaga, yun ang totoong pag-ibig na nagpapasensya, naghihintay sa'yo, naggagawa sa isa't isa, di ba? Pakiramdaman ba? Yung parang iramdam mo rin anong feeling ng iba at saka sa sarili mo. Parang connection siya eh. Lagi mo na siya naisip, di ba? Parang ganun ba? Na parang iganda mo na, feeling mo na parang heaven, di ba? Yan lang din ang mga tao ngayon kasi we are hungry for the loved ones. O, totoo yan. Pero kailangan mo rin intindihin kung ano ba lang gusto ng crush mo. Yun ang gagawin mo. Kung siguro gusto niya maging mabango ka, maganda ka, mabango ka, maligo ka araw-araw, magbihis na magaganda, di ba? Siguro huwag rin masyadong maraming gamit. Kailangan mo may pera ka, marunong ka magsalita. Bago ako naging ganito ngayon, talagang matinding sakripisyo ang ginawa ko. Wala pag-asawa doon, walang bisyo, wala lahat. Nag-aaral ako. Tapos, nakikinig sa YouTube, nagre-research, nagtatanong, diba? At pinapractice ko talaga yung kalusugan. At nag-aral ako sa Bible. Hindi talaga ito automatic yung ganitong isip ko. Hanggang ngayon, hindi siya ganito yung isip ko na pananalita ko na pinag-aaral ko paano magsalita, paano maintindihan ng tao. Hindi siya ganun na automatic na pag gusto mo, labas agad. Hindi siya ganun. Kailangan mo magtiis muna. Hindi, lonely is the night. Totoo talaga yan. Pero, sinabi ko na, nagsasacrifice ako nung kabataan ko, nagbumunga naman siya ngayong 30s ko. Diba? What if kung 10 years old ka pa, diba? Teenager ka pa, naghanda ka 10 years from now. Talagang mayaman ka na, diba? Wala nang problema. Madali mo na mahanap ng babae. Di ka na mahirapan. At kumita ng pera, di na ka mahirapan. Kasi may alam ka. Diba sabi pa ni Ted Filon, ligtas ang may alam. Kung wala kang alam, wala rin yung effort mo, yung pera mo, kahit mayaman mo yung magulang mo. Kung wala kang alam, wala lang lahat yan. Kailangan talagang may mga secret talaga yan. Yung paano gumanda ang buhay natin, kung parang ang buhay, parang kasi parang may mga kwarto-kwarto yan. Kada isa may mga susi yan. Kung ang susi mo, yun ang hawak mo, yung kaalaman mo. Yung pintuan, example ako, imagine mo may mga pintuan doon, love, success, pera, relationship, may mga susi yan. May mga information yan na dapat mo alamin. Yung pag-aaral, paano maging master sa school, master sa trabaho, master sa business, master sa relationship, at master sa asawa, at master sa hindi nagkakasakit, at master sa anti-aging. May mga susi yan. Kada isang topic, may mga susi yan. Hindi mo yan kung nag-school ka pa, kailangan mo i-master mo yung school. Kasi tiis-tiis mo na sacrifice. Hindi naman maganda nag-asawa ka na, buntis ka na, 13 years old ka pa lang, 15 years old. Kasi walang alam yun. Na buhay lang yun sa bundok, mababaw lang yung nag-isip. Ganun ako dati, inusinting tao ako. Hindi ako masamang tao. Gusto ko lang malaman ng katotohanan. Diba? Bago ko to nalaman na ganitong buhay ko, dito lang talaga ako sa bahay, nagtutulong ni nanay, ni tatay, ni mga kapatid ko, mga ate ko. Hindi ako saan pumupunta na gumagala, nagpasaway, nagbibisyo doon, wala. Nagsa-search talaga ako sa katotohanan at saka noon, muntik na rin ako mamatay sa kasakitan ko, sa sakit ko. Mataas ako sa kolesterol. At hindi ko alam anong dapat ko gagawin. Akala ko na pag magugulay ako ng sayote, parang mawala ng high blood, magsumisikip yung dibdib ko pagkatapos kulang pala ako sa tubig, hindi ko alam, wala akong oxygen, at tapos mali ang mga kinakain ko, mali ang mga habit ko. Yun lang din na it takes time. Ang pinaka-idea talaga mag-asawa, 25 to 30 talaga. Okay? Habang 10 years old ka na naghahanda, 5 years old. Normal yun, may mga bata nag-iisip ng mga bastos, nag-iisip ng mga skandal yan, normal yun. Ako, open ako sa sex sa anak ko. Kung may anak ko sa future times, mga kwento sa sex na paano pumili ng tamang lalaki, babae, yung mag-explain sa paano magnegosyo, tuturuan ko talagang bata.
Pera lang ang kulang ngayon. Pero pagdating ng panahon na yan, ako magtuturo sa sarili kong anak at sa asawa ko na hindi magkasakit, paano maging magaling sa school, sana all, ganito dapat. No, pero mahirap kasi ngayon kasi nanay natin walang panahon, stricto, lagi nagsisigaw. Parang hindi tayo masaya sa magulang natin. 'Di ba? Parang ulam nila puro tuyo lang, corned beef, lumabot na ako sa ganun, nagsasawa na ako eh. Sabi ko, bakit tayo nag-high blood, nagka-cancer at diabetes? Baka sa kinakain ito? Ganun ako, natatakot ako dati guys, kumakain. Naku, naabot ako ganun na, hindi na ako kakain, baka sa kakain ko, dito ako namatay. Baka dito tayo nagkakasakit. Napanik ako dati. Diba? Totoo, di ko maintindihan yung school. Yung mga lesson noon. Ganun ako eh, simple na tao lang ako eh. Binubuli din ako dati. Wala talaga akong alam. That's why that I need to find the real life. I need to find the truth. Gusto ko malaman ang katotohanan. Hindi ko pwede na maging biktima lang ako maging biktima lang sa ibang tao. O nadadaya ka lang, scam ka lang. May mga love scam nga eh, may mga friend scam. Mayroong mga iba-iba ang mga tao ngayon. Yun lang din na mga minsan may religious scam nga eh. Yun lang din, alam mo, para maiwas ka at makaligtas ka sa mga problema, kailangan talaga may kaalaman ka. Hindi pwede na basta tsambahan lang ang buhay mo. Kahit sa pagpanalo siguro sa loto guys, hindi yan tsambahan guys, kaalaman talaga yan. At experiment. Kahit sa pinaka-imposibleng bagay, may mga experiment talaga yan. Kahit yung kasakit mo, may mga bagay na hindi ma-explain sa ibang tao. Bakit yan na ganito? Diba, supposed to be ganito, diba, may iba na, anong isip ng iba, yun lang tingin nila sa'yo, dapat mahirap ka, hindi ka dapat mayaman. Sabi ko, sino ka bang pupigil sa buhay ko? May pangarap tayo, diba, kada isa may pangarap yan. Huwag mong pipigilan ng tao kung anong gusto niya. O gusto ko mag-asawa ng maayos, kasi kung gusto ka, hindi ka mag-asawa ng maayos, mag-asawa ka ng maga, yung mga walang kaalaman, hindi religious, palabisyo, pupunta ka dun. Yun lang din na masasabi ko na kailangan talagang malawak yung isip mo. Hindi pwede na basta feeling ko lang, basta naisip ko lang, tama na yun. Hindi ganun. Ako talaga, kailangan talagang totoo at ebidensya talaga yung paniniwala ko na totoo talaga to. Ganun ako. Kahit sabihin na ng iba, baliw ka talaga, ganito. Sabi lang nila yun. Pero ako, pinagdadaanan ko lahat ng mga test at trials na yan. Yun lang din na kailangan mo talagang, if you want to reach your dream, you have to sacrifice talaga. Kailangan mo magtiis. Kailangan mo maghintay. Kailangan mo mag-isip. Kailangan mo, hindi kasi dire-diretso yung bagay na gusto natin. Pero dahan-dahan tayo umaabot dyan. Diba? Yun lang din na, kung nag-aaral ka, nagtatrabaho ka ngayon, huwag kang mag-inip. Ang magagawin mo habang ka nag-aaral ka, at nag-school, huwag kang mag-asawa ng maaga, magbisyo doon, magpunta sa mga masamang barkada, maloko ka lang. Pagkatapos, okay lang ikaw lang mag-iisa, kailangan na magplano ka ng business at huwag kang mahiya. At saka mag-ipon ng pera para hindi ka kawawa kung mag-asawa ka at or tatanda. At saka, alam mo paano mag-handle ng family at bata. What if mag-iyak-iyak ng bata? May senaryo, anong sasabihin mo sa bata? Diba? Anong epekto ng bata? Kailangan mo mag-aral ng psychology as a parents. Kailangan mo may libro sa parents paano maging isang magulang. Hindi tsambahan niya na may anak lang ako din, yung bata mo lumaki na mabait, masunurin sa iyo. Hindi yan. Hindi tsamba yan. May kaalaman talaga yan. May mga ability, skill yan. Kung nag-aaral ka ngayon, nagtatrabaho ka, yung pag-asawa parang trabaho din yan. Kailangan mo mapasensyoso ka, may binabase kang relationship books eh. May mga marriage books guys. Totoo, hanapin mo yan sa National Bookstore, sa mga reference book, yung mathematics. Marami kasi nalilito sa math eh. Ang pag-ibig at relationship, parang math talaga yan. Pero once na maintindihan mo yung basic, at maintindihan mo yung buhay at imagination, ganon yan. Kailangan mo makiramdam. Kailangan mo excited at visualize. Kasi ng mga tao ngayon,
Pag may mga bagong problema, mga bagay na hindi nila alam, takot na sila, ano lang gagawin ko? Hindi ko alam ang gagawin ko. Ano, di ba? Instead nga ganun ang isip mo, maghanap ka ng paraan, di ba? Para sa 3D Lotto, Super 3. Formula dati, yung mga loto na yan. Dati naglilikramo ako likramador ako dati Likramador ako na tao dati. Ano pa ito? Ano na nangyayari sa buhay ko? Dapat ganito, marunong tayo mag-flexible. Marunong kang mag-adjust. Kasi mga tao ngayon, nasasanay lang, cellphone na ako. Nung bigla sila nag-asawa, asawa, ganito, di ba, naglilikramo lang sa asawa nila, hindi sila magaling magsalita, di ba, siguro sa tono, siguro baka ayaw ng babae sa'yo o lalaki sa'yo, baka hindi ka sweet, di lambi ka lang mong magki-communicate, di ba, ang iba kasi walang alam Yun lang din ang relationship, pinag-aralan niya, secretly, yung yumaman ka, secret yan, inalaman. Yung hindi ka magkasakit, hindi mo nalalaman yan sa school, hindi mo yan nalalaman sa work, kahit yung pagtatrabaho, pinag-aralan yan. Kahit pag-i-interview pa lang, at kahit pag ninegosyo, pinag-aralan yan. Diba, imagine mo ba, mga kwarto yan, mga pintuan. May mga stages yan, diba? Huwag kayong maano sa akin, ha. Yun lang din, nabibigyan ko kayo ng idea. Bago ko ito naabot itong ganito na pag-iisip at buhay at ganitong sitwasyon, talagang grabing tindi na pagdadaanan ko. Matindi talagang sakripisyo pinagdadaanan. Hindi ako easy chill lang, natanggap ko lang ito. Ganito lang ang buhay ko. Na-experience ko talaga yan na you have to sacrifice, tiis, maghintay. Kailangan mong mag-aral sa Bible. Marami kang aralin, marami kang libro babasahin, marami pang bigas babasahin mo, maraming araw-gabi. Kahit yung pagkakanta ko, pinag-aralan ko yan, everything is being studied. Diba? Hindi lang talaga ako master sa school at saka sa mga language na yan, mathematics. Kailangan mo, pero ang pinag-aralan ko, paano hindi mapagod, paano maging malakas, paano hindi magkasakit, matinding pag-aralan yan. It's not an easy task talaga. Yun lang din na, basta ang buhay talaga is weather lang. Tama yun si Kuya Kim. Si Kuya Kim na yan, matanda na yan. Ano pa yan? Year 2000s pa yan. 1999 pa yan si Kuya Kim. Hanggang mula sa ABS-CBN hanggang sa GMA. Si Kuya Kim na yan talaga noon pa. May sombrero na yan. Siguro mga year 2000s. Yun talaga na yan. Si Kuya Kim, 10 years old pa ako noon. So, like, subscribe, comment, share. Love you, peace. Love you all. Thank you po. Totoo ito mga sinasabi ko, based through experience, through time, and many years. Hindi tayo magsisinungaling dito. Basta magsasabi lang na totoo. Galing sa puso at isip ko. Love and peace. Galing sa puso at isip ko. Maraming salamat po. Sana nag-enjoy kayo at good night. Maraming salamat po. At kahit ako na naginip ko ako sa video ko sa sarili ko Kinakausap ko yung sarili ko Parang in love ako sa sarili ko Yun the greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself. Kung hindi ka marunong mag-love sa sarili mo, marunong kang umasa sa love sa iba, mabibigo ka lang talaga. Talagang kasi ikaw lang nagbubusi, ikaw lang nag-cheer sa sarili mo. Huwag ka na maghihintay na papansinin ka sa ibang tao. Wala. Yun lang ang technique ko na gift nga nakuha ko mula noon. Hanggang ngayon ina-apply ko. Huwag ka magpa-apektuhan ng sabi ng iba. Be yourself. Thank you po. BI YouTube. Thank you po. Okay? Huwag kang ano sabi ng iba. Basta maniwala ka na. Basta ang paniniwala ko at ginagawa ko ay tama at totoo at nakakabuti. Okay? Maraming salamat po at good night everyone. See you tomorrow. Thank you po. Magandang gabi sa inyong lahat. At sana yung pagtulog nyo ay maganda po. Malaginip kayo ng kausapin nyo yung sarili nyo. Yun talagang technique ko guys. Thank you po.